Bumili ako ng mga damit sa ukay. Gusto ko na masuot agad. Kaya ayun, dali-dali ako naghanap ng laundry bago pa umuwi ng apartment para malabhan. Wala akong pasok ngayong araw at meron nga sana akong pupuntahan. Kaso naubusan ako ng ticket ng train. Kaya dito na lang ako sa may station tumambay. Sobrang dami kasi pala talaga ng tao ngayon. Habang nakatambay ako sa may taas ng station, nag-work na rin ako. Nung medyo napagod na ako, dumiretso na ako dito sa Marut. Tama guys, yung Toyama Station katabi lang mismo ng Marut. Bago pa ako makapasok ng mall, meron ako nakitang napakaraming tao kasi meron palang music festival. Ang dami talagang kaganapan kapag ka-summer dito sa Japan. Dahil hindi ako natuloy sa pupuntahan ko, nakatipid tayo ng pamasahe. Kaya guys, yung imbis na ipapamasahe ko, ay pang shopping ko na lang ngayon. Sakto, medyo ubos na rin yung mga makeup ko. At ayan, magta-try din tayo ng iba't ibang mga products dito sa Japan. Break time ni Jonathan at dito na rin kami kumain sa loob mismo ng supermarket. Kaya nga ayan, habang kakain ka dito, ganyan yung makikita mong view. Kumpara sa mga convenience store, mas mura talaga bumili ng mga bento or yung mga box set na pagkain sa loob ng supermarket. Kung nakikita nyo guys, pulang-pula itong labi ko kasi meron akong tinatry ngayon na lipstick at hindi talaga ako fan ng matte lipstick kaya sinubukan ko lang ngayon. After kumain, dumiretso naman ako ng Daiso. Sobrang dami na rin binibenta mga pang summer. Tapos na ako mabudol sa Marut kaya naman dumiretso na ako dito sa bike parking para kunin yung bike ko kasi guys, naisipan ko nga na pumunta ng Ukay kasi mamayang gabi yung bus ko papunta ng Tokyo. Tapos wala akong susuotin na damit kaya ukay-ukay to the rescue. Mga 30 minutes din to na bike. Buti na nga lang nakisama yung weather at hindi sobrang init ngayon. Kaya ang relaxing lang ng pagbabike ko at nakarating na ako dito sa 2nd Street. Matagal-tagal din ako hindi nakapunta dito. Parang ang dami mga bagong items. Kung magsisimula kayo dito sa Japan, huwag kayong kabahan kasi yung mga appliances, furnitures at halos lahat ng mga gamit sa bahay mabibili at makikita nyo dito. At hindi rin halata ng mga second hand. Tignan nyo, napakaraming TV, ref. Talagang ang gaganda pa ng quality. Marami ka rin pagpipilian ng mga washing machine sa napakamurang halaga. Meron din dito mga humidifier at iba't ibang mga air cleaner. Kung meron ka naman mga gustong subukang bagong hobby, katulad ng fishing, mabibili mo rin yung mga equipments dito. Merong mga vacuum, pero ito nga yung pinaka-convenient na device para sa paglilinis ng sahig. Itong robot floor cleaner. Tingnan nyo guys, 2,300 yen na lang. Ito nga mas mura, 1,300 yen na lang. Mabibili nyo din dito iba't ibang mga gamit sa bahay. At ang ikinaganda sa 2nd Street, hindi lahat ng mga gamit dito second hand. Meron din mga brand new. Itong mga luxury items, syempre nakabox yan para hindi maalikabukan. Pero yung mga futsu or normal lang na mga gamit, ayan, nakadisplay lang din naman sa labas. Ang cute nga ng bag na to, tignan nyo guys, tag 900 yen lang. Pero parang mas kailangan ko ng malaking bag kasi nga lagyanan ng MacBook. Sakto 1,300 yen lang. Itong dress naman na to guys, tignan nyo naman kung gaano kamura, 700 yen tapos 50% off pa. Eh di pumapatak na 146 pesos lang. Nagandahan nga rin ako sa blazer na to at sakto napakamura, 500 yen lang. Kapag naman gusto ko ng mga swag na style, pwede itong Kuromi. Tignan nyo kasi guys, tag 700 yen na lang. Yung mga pinagkukuha ko kanina, susukatin ko muna para sigurado. Nung nakapili na ako ng mga final na bibilhin, okay na to, dumiretso na tayo sa cashier. Kung nakikita nyo guys, binili ko na rin yung bag. Sana lang talaga magkasya dito yung laptop. Kasi these days tuwing umaalis ako, kasama na rin dun yung pag-work. Wala na ata talaga akong araw na gala lang yung mangyayari. Parang 70% work, 30% gala kahit nasa Yasumi or day off. Nagbabike na ako pa uwi at tignan nyo guys, meron nga akong papasukin dito na tunnel. Kahit maliwanag pa itong tunnel kasi medyo madilim yung loob. Medyo takot kasi ako sa mga ganitong lugar. Lalo na ako lang yung mag-isa ngayon. Kaya tignan nyo naman guys kung gaano kabilis yung pagbabike ko dyan. Talagang wala nang preno-preno to, dire-diretso na. At hanggang sa makarating ako sa isang park na grabe, sobrang green na green yung makikita mo. Ito ang ikinaganda dito sa Japan eh. Gamit na gamit talaga yung mga park at talagang pinupuntahan. Sa tapat nga rin ng park, merong coin laundry. Sakto para malaban ko na itong mga naipamili kong ukay. Kapag kasi nilaban ko pa to sa apartment, hindi na to matutuyo. Lalo na kung nakikita nyo ngayong araw, hindi mainit at talagang cloudy lang yung panahon. Eh sakto, konti lang naman to kaya dito ko na sa coin laundry lalabhan. Ito nga ang pinakamaliit, tag 600 yen. Hindi na ako umalis sa loob ng coin laundry, dito na rin ako tumambay. Tignan nyo guys yung loob, wala talagang katao-tao. Ganito na talaga yung mga karamihan dito sa Japan. Wala laging attendant or tao na mag-guide sa'yo. Talagang bahala ka sa sarili mo, alamin mo yan. At saka kung nag-aalala kayo kung safe ba yung mga damit nyo kapag kanilaban dito. I mean, wala bang ibang mga taong kukuha? Guys, cellphone nga hindi kinukuha dito sa Japan. Damit pa kaya? Pwede nga rin maglaba dito ng mga sneakers. Sa taas nakasulat na dyan yung mga instruction. Kasi
kasi iba-ibang machine yung mga nandito. Kaya iba-iba rin yung yarikata. Tumunog na yung sinalang ko at pagkahawak ko, medyo basa pa. Hindi pala ito talagang yung dry na pwedeng suotin. Kailangan ko pa pala pumunta sa ibang machine. Wala na rin akong coins kaya kailangan ko na magpapalit. Meron na rin ditong bill exchanger. Hindi tinanggap yung pera ko dun sa kabila kaya dito ako sa kabilang machine. Buti na lang meron pang isa. Kinabahan ako kasi kung hindi kailangan ko pang pumunta ng drugstore. Bumili ng something para mabariyahan tong pera ko. Bumili na lang ulit kami ng pagkain sa supermarket para sa dinner. Sakto kasi naka 40% off na. Maya-maya biyahe na rin kami. Ayun lang naman. Thank you so much for watching!